So, good afternoon again, gentlemen. So, Tuesday, no? Tuesday ngayon. Malapit na lang matapos ang buwan. May mga line-up na ba kayo? Yung ba, meron na? Okay, so, excited na kayo? Siyempre, dapat lagi excited. Sabi nila dati, nung nagbabarko dati ba, pag sasampa raw malungkot. Ako hindi, baliktad. Excited ako. Excited sumakay ng aeroplano, excited makarating na ibang bansa. Pagdating sa barko, ayun na. Nandun na yung reality. Pero at least laban lang, ano? Okay, kailangan para sa pamilya. Pag nawawalan kayo ng nalulungkot, sobra, homesick pala. Okay, ano lang, self-motivation lang. Kasi minsan wala. Katulad ngayon, wala na nag-uusap po board because of internet. So kailangan yung mag-self-motivate. Kasi kahit may internet kayo, lalo na pag may internet, nakikita ninyo masasaya yung mga kasama nyo, o kaya meron kayong mga kabats na sarap ng buhay, ikaw naman sige ang gapang nyo sa sa bodega. So walang ganun. Lahat kayo dumadaan sa mahirap. And then para mapabilis kayo, mas maganda, mas mabilis yung promotion, buhagan examination. Yun the best way. The best way to counter na pinakamahirap sa barko is to get ahead of the others by getting examination. Yun yung the best ko yata may i-input ngayong araw na to. Okay? Kasi the more na mas mabilis na makaangat ka, kasi sa barko kasi pag paakyat ka ng pagpaakyat, pagaan ng trabaho. Pero yung responsibility, of course, tumataas din. Pero yung nagiging lighter yung trabaho mo. Kung dati sumisisid ka sa mga builds or bodega, sa susunod, doon ka na sa bridge, nakatingin na sa naglilinis ng bodega. Ganun lang ang laban ng buhay. Okay? Tapos, pag nahirapan kayo, ang isipin nyo lagi, laging, ito, isa lang, ito napaka-effective nito. Hindi pang matagalan. May katapusan yan. Minsan, matagal nga yung 9 months, oo, matagal. Pero, may katapusan yan. And then, after nung hard works, ay di yung naman, libangin yung sarili nyo. Mag-aaral kayo sa bridge, mini time kayo, yung watch movies, gano'n lang. Hindi depende yung sarili nyo. Huwag nyo yung sarili nyo ilulugmok sa kalungkutan. Walang mangyayari sa inyo. 9 months yun. O kaya pag testing, checkin nyo lagi yung dollar nyo. Kano na ba? Ang hirap Ang hirap nitong bilangin walang bibilangin kalite pa lang di ba? Yun, gano'n. Pero, pag sunod nyo, OS naman. Diba? Pagdating OS, mahanap agad. AB. Lalo na fast track. Okay? So, mabilisan lang tayo ngayon din. Rider pa rin to. And then, lagyan na lang natin ng samutsari lang, Pag kayo ay nasa siguro ano ba? Meron pa ba? So, familiar kayo? Yes, sir. Meron college, meron yan. So, ano ba itong course overground? Ay, source. Ano to? Course overground? Yes, sir. Okay. Alam nyo na para hindi kayo course overground. Ito, Speed overground. Speed overground. Parang malinaw, di ba? Hindi ba maingay yung aking Yes, sir. Ito, Speed through the water. Speed through water. Ito naman ang maingay. Ayan. Okay. Malinaw.
Yes, sir. Ang tanong, ano naman ang pagkakaiba ng itong dalawa? Bakit meron pang ganyan, di ba? Yes, sir. Oh, ito, okay ito. Itong dalawa, Oh. anong pagkakaiba niyan? Sige nga, ikaw na muna. Sana yung SOG, sir, nababase yun sa ano, sir, sa mali yung rating ng speed ng barko na naka-indicate sa English. Yung baga tawagin nito. Basta nung sa English siya sa nababase. Habang yung speed to the water, sir, is yung parang yung speed ng barko sa na-detect ng ano, sir, ng speed adapt Speed down. sir. Ano? Speed, Transponder sa harap, sir, yung speed lag. yes, sir, speed lag. Okay. Sir. Okay kayo doon? Baka may save na naman dyan, ha? Same. Save din. Yung- Tap. Ano? Sige. Yung SOG kasi sir, yung movement ng barko sa ground po. At yung speed to the water po sa tubig sir, it can be Tubig. affected by the current sir. Baka misinterpret ka doon sa ground, ha? Yes sir. O, paanoin natin? Palinawin natin, no? Kasi yun ang purpose natin dito, eh. Ito yung barko mo. Tubig. Tama? Yes sir. Ayan. Sabi mo, speed through water. So, dito siya. Yes, sir. Through speed lag. Andyan yan. Dito yata yan. Sa parte rito. Andyan ang speed lag sensor. Direkta sa bridge. Yes, sir. Kaya nagkakaroon ng speed through water. Pero, Okay. so, ang sabi mo, speed through water True sensor, sir. through sensor. Tama yon. Maliwanag yun, ha? Yes sir. Para hindi na tayo. Kasi lagi natin makikita yun sa radar. Sa radar lagi yan. Na doon, corner, Yes, sir. STW, saka course over ground and speed over ground. Nandyan yan lagi sa radar. Ngayon, yung speed over ground, dito galing yan. Yes, sir. Satellite. GPS. So, binabato niya ron. GPS, babato, babalik. Kaya nagkakaroon ng speed. Sinusukat niya galing sa taas. Yun yung gusto kong ipaliwanag ngayon. Kaya mayroon siyang course over ground and speed over ground. So, magkaiba, ano? Diba? Kasi dito, mayroon siyang... Kasi mas accurate to. Bakit? Kasi ito ay direkta. Yes, sir. And then, Actual speed. actual, hindi, talagang inch by inch talaga sinusukat niya. Eh ito, bakit siya nagkakaroon ng ano? Difference, sir. Difference, sa palagay niyo, bakit? Bakit? Pwede naman, may sensor din naman siya. Correct, Pero sir. sa palagay niyo, bakit? Sa current sir. Current, di ba? Oh, may pagkakaiba talaga siya. Kaya lagi siya nandyan. Isa rin sa mga basihan. Halimbawa, tumatakbo ka ng, kung mag-container kayo, tatakbo kayo ng 18 knots to 20. Minsan 21. Yan. Ganyan yung mga barko sinasakyan ko dati. Normal sa kanila, sa amin yung 21 knots. Pag pumabor, wala na. Mapalo na ng 25. Pero yung kasabayan namin, yung mga Maersk Line na malalaki, 28 na. Dahil sa current. Pero dun mo malalaman ngayon dito ngayon. Pagka ano siya. Kaya lagi siya nandito para makita mo kung gaano kalakas yung kuryente rin. So dito pa lang alam mo na. Kaya lagi meron siyang course over ground, speed through water, speed over ground. So yun ang pagkakaiba. Yung course over ground ganun din, doon din galing sa taas. So yun yung pagkakaiba ng course over ground, speed over ground, saka STW. Ayun na. Yes sir. Di ba? So at least doon sa area na yun alam na natin.
Okay? Maliwanag dito? May tanong ba? None, sir. Wala na, ano? Okay. Ngayon, ang tanong ko naman, pwede kayo magtanong ngayon. Pwede tayo mag-open forum ngayon kahit ano lang, saglit lang. Meron ba kayong may tanong? Baka mamaya, hindi ko rin alam. Di, siyempre, pag-aaralan natin. Hindi naman tayo hindi tayo natatakot sa mga sinasabi. Ang dami kong nakikita ngayon, nagpipid sa akin eh. Yung mga nagtuturo, yung mga instructor sa eskwelahan, marami po nagpipid sa akin sa AFP ko. So yung iba, okay naman. Yung iba medyo sablay din. Pero mali naman yung iba. Ang dami ng babas. No? Hindi mo kailangan mong bash. Pwede ka naman mag-comment ng mukhang parang pwede ka lang magbigay feedback. Pero yung iba, nag-ano pa nagmumura pa no? Ganun talaga sir, pero sa yung sir ng ibang content creator, huwag niyong papansinin. Oo. Dagdag views na lang yun sir. O yun, medyo ito lang. Huwag niyo itong kalimutan. Ito ang pinaka parang semi-bible ng ano. Kasi ito yung nandito lahat halos. Ito ang lagi kong binabasa pag marami mong makikita rin. Mariner's Handbook, complete. Pero hindi ito luma ito Inaano ko lang sa inyo. Basahin ito. Ano pa? Sa radar. Balik ulit tayo. May tanong ba kayo? Mag-ano kayo? Pwede kayo open na tayo. Para at least mag-focus muna tayo sa radar. Yes, sir. Oh. Para pagsunod natin na topic, baka medyo malayo na tayo. Pupunta na tayo sa iba. Halimbawa, although pwedeng navigation din, pero malayo na sa So, ano yan? Relative motion, True motion. Oh. Course up, sir. Head up. Course up. Mayroon pang course up, no? Yes, sir. Parang same lang din naman, sir. Parang parehas lang, no? Opo. Relative motion. Yes, sir. Direct to the point na lang. Ano yung gumagalaw? Yung sir. Yung target, sir. Target? Opo, sir. Ang gumagalaw? Yes. Pupunta sir. Or, teka na lang, ito na lang, baliktarin natin. Yung barko ba ang gumagalaw o yung land? Sir, yung land, fix? sir. Yung land, sir. Fix yung barko, sir. Fix yung barko. Opo. Yes, sir. So, vessel, stationary. Yes, sir. Oh, ingay na naman. May comment na naman yan. Tapos yung land or ano ba yan? Mga ships? Opo, sir. Target. Target? Yan ang moving. Oh. Huwag kayong maano dyan ha. Malilito. So ito, for sure, reverse na. Yes, sir. Vessel is Moving. moving. Oh. Ay, alam ko, ang comment ko doon sa isang sa isa kong nag-comment sa akin. Nag-a-assume pala kami na alam nyo na lahat. Kasi press kayo di ba? I mean, tinuro sa school. Yung pala, medyo, baka hindi rin pala naturo. Yes, sir. Di ba? Yes. Baka absent yung instructor, yung estudyante hindi. So moving yung vessel, yung land, yun ang Stationary. stationary naman or target. Stationary. Okay? Oh, ito naman set up na to. Yes. Correct? Yes, sir. Halimbawa, relative motion. Nandito ka. Ito yung north kasi lagi may ganyan yan. Radar to Yes, sir. Yan. Kung heading ka rito, 45 degrees. Heading ka dyan.
Ano nga ang tawag dito? Taro? Vector line, sir. Vector line. Tapos, ang setup mo, naka-relative motion. Pag naka-north up, ano ang tsura? Ganyan sir. Yan, sir. Sa taas yung north sir eh. Ganito, Yes sir. normal to. Yes, sir. Yes sir. Okay, tama. Dapat pala isa pa. Pag relative motion, head up. Ano, sir? Heading, sir. Ha? Kung nasan yung heading sir, yun yung nasa taas sir. Heading ng vessel. Heading ng vessel nandito. Yes sir. Halimbawa, ito na lang, 045 na lang tayo ha, para hindi magulo. Yes, sir. So yung 045 nandito. Yes, sir. Yung Okay. Tapos ito, vector, nakaganon. north. Yes sir. Tama. Tama ha. Yes sir. Tapos dagdag natin dito, Course up, sir. course up. Yun lang dito. Same lang? Course up, parehas lang din oh. Yes, sir. Relative motion. Course up. Dito rin yung 045. Yes, sir. Ganyan ang interpretasyon ng relative motion. Ngayon, true motion, parehas din, no? Yes sir. So, pwede rin siyang magparehas pala. Okay? Pwede rin. Oh, tama? Yes sir. So, nagkakaiba lang ang interpretasyon. Tapos, pag offset mo, pwede rin siya rito. Yes, sir. Madadala na rin, sir. Ito, i-adjust mo rito. Oops, sir. May sagad yan. Okay. So, ang pagkakaiba lang, yung relative motion, naka-stationary siya lang dito. Favorite natin yan. At karamihan yan ang ginagamit. Pag naman true motion, ang hindi maganda sa true motion, so, gawa tayo ng isa. Hindi, dito na lang. Ang pangit sa true motion, pag nag-start ka rito, kasi magbabalik yan eh. Automatic yan babalik. Moving, sir. Dito ka nag-start, pupunta siya rito, dito, dito. Pag dumating siya, nag-reach siya doon sa maximum niya, babalik ulit siya ron. Sir. Ang problema, hindi mo nakikita yung forward sa true motion. So, may gamit din yan. Ang tanong, ano yung the best na gagamitin? So, kahit dalawa yung radar, pwede yung gamitin ng ano. And then, maganda rin kasi pag gumamit ka ng either way, makikita mo agad kung, lalo na especially maraming target. No? Ma-identify mo agad yung sino yung Dangerous. danger side. Okay? Risk of collision, sir. May risk of collision. Malalaman mo agad sa combination. Yes, sir. So, wag na nating pakomplikahin doon. At least, ito na yung basic niyan. Okay? Kung paano yun. So, relative motion, true motion, ganun ang gamit. And then, True motion. on ship. So, in 20 minutes, CPA up. So, konting ano lang, dagdagan ng takalaman no, para lalo natin mano sa radar. Ano nga sabi sa radar, ano nga sabi sa call regs? If you can see another vessel in your starboard side and you're engaged in a crossing situation, you are the giveaway vessel. You are the giveaway vessel. Okay. So, sino ang iiwas? Si ano, sir, Ikaw, sir. on ship. Own ships. On ship. So, anong altering mo? Starboard, sir. Starboard.
Anong action niya? Stand on. Stand on. In case na hindi hindi siya mag-comply, Take necessary actions. take the necessary action and Avoid collision, sir. avoid, Collision. avoid collision, pero avoid altering to Port Port side, side. sir. port side, right? Yes. Yes, sir. So, ganon, mali yan. Okay? Dapat papunta ron. Or, reduce speed. Yes, sir. Ngayon, in 15 minutes, range decreasing and same ang bearing. Ano mangyayari? Collision, sir. Risk of collision. Yes, sir. Pero, after few minutes mo na, ginamitan mo ng EBL. Right? Yes, sir. EBL, halimbawa, ginamitan mo. Tapos, after few minutes, nandito na siya forward, ang tendency niya ay, Notice. sana ang niya? So, lalagpas siya sa Bago mo, sir. forward. Yes, sir. Crossing siya. Pero kung dito siya, nag-fall, after a few minutes, ibig sabihin, Collision. hindi. Above, sir. Sa likod mo, sir. Sabi sa siya. Ito, diretso. So, pero hindi mo pag isa lang yan, pag maraming targets, hindi mo pwedeng gawin yan. Parang lang to, basic lang natin to, Yes. So, doon pa lang, sa EBL na kinanon mo, pero dapat, ample time. Yes, sir. Tapos, of course, igigit mo siya acquire mo yung target niya, i-acquire mo siya as target. Makikita mo na yung difference doon. Judgment yon, aspect ang tawag doon. Judgment ng aspect. So, pag nakita mo na lumalagpas siya dun sa dito sa EBL, sir. EBL, and then nakikita mo naman yung aspect niya ay talagang parang mauna siya sa'yo, yun. Pero kung dito siya, mabagal pala siya, so mauna ka. Yes, sir. So maraming type ng judgment. Okay? So, yun. Kailangan talaga ang decision mo ay mataas yung judgment mo. Kaya pag isa pang tip ko, pag nasa bridge kayo, ang lagi kong sinasabi, lalo na kung meron na kayong license, akyat kayo lagi sa bridge, especially yung mga traffic situation. Observe kayo. Kung hindi ka pa kayo nakakapamilyar, observe. Tapos pinag-aralan mo siyempre yung mga di ba, call regs. Tapos, doon ka lang sa likod ni third mate or ni second mate or ni kapitan, observe ka. Tapos maraming target. Bago siya mag-execute, execute mo muna sa utak mo. Doon magigain ka ng confidence. Alam mo naman yung rules di ba? Yes, sir. Sa bridge, pag nasa bridge ka, pag ikaw may hawak ng cone, walang position doon. Walang kapitan doon, walang third mate, walang second mate. Pare-parehas ang goal nyo ron. Rules of the road lang. Of course, may kapitan. Yes, sir. Pero kung ikaw yung may hawak ng cone, pare-parehas na ang nyo ron. Ang standard nyo ron. Walang doon, walang chipmate o Kasi, officer on the watch na kayo. Ang tawag sa kanya, officer on the watch. Navigator na. Yes, sir. So, isa lang ang sinusunod natin doon. Rules of the road. Yun ang So, kailangan talagang familiarize ka doon sa area na yon. Kaya yun ang gagawin mo ngayon. Para mag-gain yung confidence mo, lagi kang aakit lalo na sa maraming, maraming Target, sir. maraming traffic, fishing boat or i-compare mo yung sagot mo sa isip mo. Okay, tama pala yung ko. Ganun pala. Tapos, anuhin mo rin kung ano yung mga ginagamit na technique. Observe magaling kang observe. Ganun pala yung technique. Ganun. Okay? Yes, sir. So, isa sa mga technique naman na pwede kong i-share sa fishing boat naman. Di ba, nakikita nyo minsan may mga Christmas post light. na mga Christmas light, di ba? Ang dami, sir. Okay.
Yan, napakahirap talaga yan. Especially sa Japan. Diyan ako napapagod eh. Nung shipmate pa ako. Galing ka sa cargo operation. Tapos, duty ka pa. Kasi hindi maiwasan. Tapos tatambad sa'yo. Puro fishing boat. Uuumay ka talaga. Pero anong gagawin natin? Sa malayo talagang wala kang makita. Sa dadaanan. Pero medyo palapit talaga, medyo ano na yan, medyo may nakikita ka na ng puwang. Pag may nakita kang puwang, siyempre titingnan mo muna yung ano, yung dadaanan mo. Radar, small scale, isang small scale, isang medyo big scale, Yes, sir. para makita mo agad talaga. Kasi pagdating nun, medyo bumubo ka na ng kaunti yun. Para makasigurado ka pa, isang technique, the best technique, gamitan nyo ng forward whistle. Pag sobrang dami, yung maliliit, may mga maliliit talaga yung ano lang naman, lalo na maliliit yung ilaw, mahina yung ilaw. Pag maganda, pag malalaki yung ano, kasi malalaki ilaw, makikita mo. Yes, sir. Ang problema yung maliliit na ilaw, hindi mo makita. And then, Detectable pa din sa radar yan, sir, yung mga maliliit. Yung Oo. yung wood, sir, yung bangka, sir ba? mayroon yan. Tapos mamaya, sasabihin ko sa inyo yung technique, pag may mga ano. Tapos, di habang ano, nagwi-whistle kayo, of course may mga lookout ka, gagamitin mo lahat. Lahat ng ano paraan doon. Pag hindi mo na kaya, call captain na. Of course, kaya mo tumawag as per doon sa ano, di ba? Yes, sir. Standing order. Sir. Pero pag kaya mo, diretso. Pwede mong inform si kapitan. Yeah. Kasi yun ang nasa night order eh. Tawagan mo siya. Pero inform mo lang. Everything is okay naman, kaya lang maraming traffic. Pwede. Meron ganun. Pero ikaw, kaya mo naman. Okay. So, parating yan, hanggang lumalaki na yan. Kaya, medyo nakaka-nervous lang sa una. Normal yun. Pag hindi ka nervous, wala na. Sagasa mo na yun. Tapos titignan mo kung troller yan. Yes, sir. Kaya pag-aaralan nyo yung mga lights, di ba? Kaya sinishare ko yung mga lights ngayon. Kasi napaka-importante nun. Pag na-miss mo yung trollers, yung 200 meters, oh, lagpas na. Well, lagpas pala yung trollers pala yung nasa gitna. Kasi 200 meters yung ano, yung hila-hila niya. Delikado yun. So pag may mga trollers, kabisaduhin mo agad yung trollers. Pag may mga trollers, hanggat maaari, sa unang ka lalagpas. Hanggat maaari, kung kakayanin. Pero pag hindi, lumiko ka na lang gano'n. Trollers. Diba? Tapos dito yung mali, ano? Ito yung linya. O may ilaw din yan eh. Dito ka. Dito. O, hanggat maaari, kung makalagpas ka dyan, pwede. Pero kung hindi mo kakayanin, as per dun sa acquiring mo, Ganyan talaga. ganyan talaga mangyayari dyan. Kasi ang sinasabi dyan, do not, you have to keep clear, no? Di ba? Kasi restricted in her ability to maneuver siya. Yes, sir. Oh, yun yung mga pinopost ko ngayon. Ngayon, ang tanong natin, ito na lang, last na tayo, para makauwi na tayo lahat. Ano ro yung technique? Ito yung ito yung technique naman na lagi ko namang ginagawa. Anong gusto mo? Parating ng puerto or yung palabas? Anyway, parehas ko naman. Anong gusto nyo unahin? Parating sa... Parating muna. Okay. So yan. Ito ang anong pupuntahan nyo? Tandong Pilapa, sir. Oh. Hindi mo Hindi, ano na lang. Kasi usually pilot station na lang. Gibraltar. Usually pilot station lang. Okay. Ano nga symbol ng pilot station? Yung ano, sir, diamond tsaka circle, sir. Diamond, Sa gitna, sir, tapos circle. circle? Hindi, sir, yung bilog sa Sa labas. bilugan mo sa labas ng diamond, sir. Labas ng diamond sa... diamond, tapos circle sa labas na. Ah, diamond. Yan. Ito? Yan. Po, sir. Okay, tama. Tapos, Yan po, sir. yan, pilot station. Normally, ganyan. Pero normally, ang dami rin. Kasi, andyan yung fishing area eh. Tama? Oo. Dami yan. Okay. Hindi mo alam. Papalam. Pupunta ka roon. Okay. Tapos may mga kasabayan ka, di ba? Yes, sir.
So, sa radar, ang technique, parating 12.6. Parating yon. Tapos pagpalapit na, 6.3. 60 sir. Okay? Tandaan nyo yan ha. Engage mo yung Well, dalawang radar sir. Dalawa, oo. 3, 6, Talagang ano yun, dapat lagi nakabukas yun. Especially sa ganun. And then, dahil galing ka rito sa laot, galing ka sa open sea, so maghahanap ka kayo ng reliable target. Tama? Yes, sir. So ito yung una mo nakuha. Kasabayan mo siya eh. So anong adjustment? Sigla. Pesa. Gain Tune sir, tune. Yes. Tapos rain sir. Wala lang tune. Rain. Tama, rain. Yan. Diyan ka ngayon sasandig. Yes, sir. Gain. Okay. Pag malayo ka pa, medyo Lakihan mo, sir. lakihan mo ng konti. Intensity na. So, C, pag medyo Mas well sir. mas well. Pag rain, medyo ulap, and then, Sir. of course, yung umuulan. Pero, hindi inaabuso yan ha. Kaya ang technique dyan, Iwan ng flat. habang dumadating ka, naghahanap ka ngayon ng target. Yun ang technique. Una muna, meron ka nito. Tapos, may na-identify ka na. Halimbawa, ito. Yan ang kukunin mo muna. Dapat makita mo yan. Di ba nakita mo na to? Dapat yan ang makuha mo sa radar. Yan ang gagamitin mo para ma-adjust mo. Yan ang technique. Sa radar sir. So, anong gagawin? So, kailangan mayroon kang magaling kang manipat. Visual sir. Visual. The best bridge equipment is binocular. Yun ang pinaka the best. So nakita mo, by sight, fishing boat. Tama? Yes sir. So saka mo siya i-adjust ngayon. Yan ang technique. Dapat, lahat na nakikita mo, lahat halos mag-a-appear sa radar mo. Yan. Dapat nandyan siya. Kita sir. Dapat. Kung anong gamitin mo, kung lakasan mo yung gain, okay lang. Basta't makita mo siya. Pag inabuso mo yung mga yan, ibig sabihin, mali yung tune, mali yung ano mo setting. Kaya kailangan magaling kang magtimpla. Yes sir. Okay? Yan ang paparating. Yan ang parating. Punta naman tayo sa palabas. Siguro alam nyo na yung palabas. Galing kang pilot station naman. Tama? Yes sir. Punta ka naman doon. Anong gagawin mo? Di parehas lang din. Kasi wala kang idea kung ano yung nakaset up eh. Kabubukas man lang ng radar eh. Ang radar pinapatay sa puerto. Pinapatayan. Tandaan niya yan. So, anong gagawin ngayon? Nandiyan ka. Bumaba yung piloto. Oh, para hindi ka naman lumayo, gawin mo ng reference yung pilot boat. Di ba? So, doon ka ngayon mag-a-adjust ngayon. Hanggang nandito ka na. Kita yan lang sir. Hindi mo pa rin siya makita minsan eh. So, hanggat hindi ka nakakalayo sa shore, hindi ka pa safe sa mga fishing boat. Kasi minsan may nangangawil na wala namang mga ano. Hindi nakikita na dito. Hindi nakikita. Hanggat hindi ka mga 30 nautical miles sa shore, 1 hour to 2 hours, yun, medyo hindi ka pa safe doon. Ngayon, nandito ka na sa malayo, nakakita ka na ng target na medyo malaki, yun na yung magiging adjustment mo rito. Ganyan-ganyan ka na ngayon, ganyan-ganyan ka na. Rain, wala na yan. See? Pwede mo na siyang i-adjust ngayon. So may trails pa yan. Ayun sir. Isa ring technique yung trails. Technique and trails. Ano sir? Wala kang makita, kabaan mo yung trails. Anong size ng trails? 3? 6? 7 ba sunod? Kabaan mo. Kahit di mo makita yung tuldok,
Halimbawa, ito yung target. Yes, sir. Pag tumakbo yan, May trails yan, sir. May trails So, yan. Isa din yan, sir. isa rin yan sa technique. Ganon din yung papasok. Trace lang. Nung kumuha ko ng exam sa, kami ang kaunaan halos kumuha ng practical examination. Ang gamit namin yung lumang computer. Yung mahaba yung likod. Imagine nyo yun. Oo, Dati pa, sir. dati pa. Tapos, ang target ganito lang. O, alam mo yung technique kong ginawa? Trails. Kapaan po, trails. Ata, gumuguhit siya eh. Kasi gagawin ng taga Marina ba yun? PRC pa. Kalimutan ko na kung Marina. Ang gagawin, bigla na lang ilalagay sa'yo, ikaw to. Bigla na lang lalagyan dyan, no? Pero hindi mo makita kasi nga ang pangit ng monitor. Kulay blue lang. Walang ECDIS. Talagang plain lang na, ano? O, ang technique ko, Trails, sir. trails. Kuha siya. Alam mo na, sir. Hindi mo kita yung target, pero kita mo yung trails. Indicator, sir. Kung saan siya papunta. The best way. Okay? Yes, Yes, sir. sir. So, ayan. Trails, gain. More or less, naibigay ko na sa inyo yung sa radar. Pwede na tayo mag-move sa sunod, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay? Kasi sabi ko, medyo mahaba na. Okay kayo? Sa ano? Radar pa lang to. Yes, sir. Yes, sir. Technique, nakuha nyo na. Yes, sir. Oh, kasi yan talaga yun. Pero kung hindi tumakbo, patay tayo. Yun lang. Yes, sir. Naka-stationary pala. Kaya anong kailangan? Pag naka-stationary, anong pinaka-the best mong pan-detect doon? Ang Simple lang. LTM, sir. Hindi ah. Ako, sir. Pababa ka, balik ko lang. Paalis ka. Siyempre, walang trails. Nakatigil sila eh, nangangawil lang eh. So ano yung the best technique para ma-detect mo sila? Yes. Wala yan. Ano ba, kung ano eh, ang AS, yung iba naman, wala fishing boat, wala namang AS, liliit lang. Sir. Yung may AS, may sukat na yun. Kalimutan ko lang. So, kailangan natin ng binocular, visual. Visual is the best. Yes, sir. Ano nga ang sabi? Kasi ang sabi, look up ka lagi eh. Look up. So, ang sabi doon sa pag nagturo ako ng ng type specific ng ECDIS, over-reliance pala ang word. Over-reliance. Saan yung over-reliance na yan? Equipment, sir. Sa equipment. Yan ang pinaka-biggest Mistake, sir. Mistake. mistake enemy ng lahat. Over-reliance sa bridge equipment. Ikaw ang magmamanipulate niyan, hindi siya. Hindi siya. Assistant lang yan, hindi siya. Sir. Okay? And then yung look up, the best pa rin, yung pinaka-best, pa rin is yung doon ka sa window. Kita mo ron, nakaganon ka. Huwag ka na matutulog. Dapat lagi kang Observant, sir. okay? Okay na tayo? Yes, Yes, So yun lang muna, kung may tanong kayo, anything, wala. Wala na naman, as usual. Susunod na lang tayo, pagbalik ko galing sa China, okay? Yes, sir. Sa next week na yun. Sige, maraming salamat at follow and share. Okay, thank you so much. Ingat, sir. Ingat. Okay.